Nasamsam ang milyong-milyong pisong halaga ng mga pinaghihinalaang pekeng sigarilyo ng mga operatiba ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO matapos magsagawa ng operasyon sa isang bungalo na matatagpuan sa Ocampo Street, Doña Adela Subdivision, Barangay Mabini Homesite sa lungsod ng Cabanatuan. Batay sa paunang impormasyon, isinagawa ng mga otoridad ang raid kasunod ng isinagawang surveillance at intelligence operation kaugnay ng hinihinalang ilegal na pag-iimbak at distribusyon ng mga counterfeit tobacco products sa naturang lugar. Sa pagpasok ng mga operatiba sa loob ng bahay, tumambad ang napakaraming kahon ng mga pinaghihinalaang pekeng sigarilyo na nakasalansan sa iba't ibang bahagi ng kwarto. Kabilang sa mga brand na nakumpiskay ang Carnival, Modern, RGD at iba pang kilalang tatak na hinihinalang ginaya o pineke. Patuloy pang isinasailalim sa imbentaryo at beripikasyon ang eksaktong dami at kabuang halaga ng mga nakumpiskang produkto, subalit tinatayang aabot ito sa milyon-milyong piso. Samantala, patuloy ding iniimbestigahan ng pulisya ang pagkakakilanlan ng tunay na may-ari ng bungalow. Tinitignan din ng mga investigador kung ang bahay ay inuupahan lamang at kung sino ang responsable sa pag-iimbak ng mga pekeng sigarilyo sa loob nito. Inaalam na rin ng mga otoridad kung may kaugnayan ng naturang bodega sa isang mas malawak na sindikato na sangkot sa paggawa, pag-iimbak at pamamahagi ng mga counterfeit tobacco products sa Nueva Ecija at sa iba pang karatig lalawigan. Inihahanda na rin ang kaukulang kasong isasampa laban sa mga taong mapatutunayang responsable sa operasyon, kabilang ang posibleng paglabag sa mga batas na may kaugnayan sa intellectual property rights, tax laws, at iba pang umiiral na regulasyon laban sa bentahan at distribusyon ng mga pekeng produkto. Nagpaalala naman ang Nueva Ecija Police Provincial Office sa publiko na maging mapanuri sa pagbili ng sigarilyo at iba pang produkto upang hindi makatangkilik ng mga pekeng kalakal na hindi lamang nakapipinsala sa ekonomiya kundi maaari ring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga mamimili. Patuloy ang sinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang lahat ng individual na nasa likod ng ilegal na operasyon. Pinangunahan ni Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara ang pagpapatupad ng mga programa ng Department of Education o DepEd na nakatuon sa pagpapabuti ng nutrisyon at kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapaunlad ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Noong Lunes, Hunyo 29, pinangunahan ni Angara ang Supplemental Feeding Program sa Pantabangan National Child Development Center sa Barangay Villarica kung saan 37 batang mag-aaral ang nabigyan ng masustansyang mainit na pagkain bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo. Ayon kay Angara, pinalalawak ng DepEd ang supplemental feeding program upang matiyak na may sapat na nutrisyon ang bawat mag-aaral habang sila ay nasa paaralan. Binigyang diin niya na mahalaga ang maayos na kalusugan ng mga bata upang maging epektibo ang kanilang pagkatuto dahil mahirap aniyang makapag-aral at makapag-focus ang isang batang nagugutom. Matapos ang feeding activity, nagtungo rin ang kalihim sa Marikit Integrated School sa Barangay Marikit kung saan namahagi siya ng mga aklat na angkop sa edad ng mga bata, school bags at iba pang school supplies sa 173 mag-aaral. Ayon sa DepEd, bahagi ang pamamahagi ng mga storybook sa kanilang nationwide literacy campaign na naglalayong makapagbigay ng mga babasahin sa mahigit 6.8 milyong mag-aaral sa pampublikong paaralan upang higit pang mapalakas ang pundasyon ng kanilang kakayahan sa pagbasa.
Ipinaliwanag ng kagawaran na nakatuon ang programa sa pagtulong sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 na matagumpay na makalipat mula sa yugto ng learning to read patungo sa reading to learn. Binigyang diin din ni Angara na mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na babasahin dahil dito nagsisimula ang paglinang ng kritikal na pag-iisip, pagkamalikhain at pagiging mapanuri ng mga kabataan. Sinabi naman ng DepEd na ang mga reading materials ay donasyon mula sa iba't ibang publishing partners na naglalaman ng mga aralin sa reading comprehension, numeracy, values formation, environmental awareness at life skills, habang ang DepEd ang sumasagot sa gastos sa paglathala at reproduction ng mga ito. Samantala, ang mga school bag at classroom supplies ay pinondohan ng Office of the President bilang suporta sa early childhood education. Bukod dito, nakipagpulong din si Angara sa mga tutor ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program upang personal na masuri ang pagpapatupad ng learning recovery initiatives sa paaralan. Ayon kay DepEd Regional Director Tolentino Aquino, malaking inspirasyon sa mga guro at kawani ng edukasyon ang pagbisita ng kalihim dahil ipinakita nitong handang marating ng pamunuan ng DepEd kahit ang mga nasa liblib na komunidad upang matiyak na naipatutupad ng maayos sa mga programa ng kagawaran. Nagpasalamat naman si DepEd Pantabangan Public Schools District Supervisor Eleanor Aguilar sa pagbisita ni Angara at umaasang lalo pang mapapalakas ang mga programa sa pagbasa sa kanilang distrito at madaragdagan ang suporta ng pamahalaan para sa mga mag-aaral. Hiniling din niya ang tulong ng DepEd sa rehabilitasyon ng mga lumang silid-aralan upang magkaroon ng mas ligtas at mas maayos na kapaligiran sa pagkatuto ang mga estudyante. Malugod ding tinanggap ng pamahalang bayan ng Pantabangan ang pagbisita ng kalihim. Ayon kay Mayor Mona Lisa Agdipa, malaking tulong ang mga programang ito upang higit pang mapalakas ang sektor ng edukasyon sa kanilang bayan at matugunan ang mga pangailangan ng mga kabataan. Pinasinayaan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at ng pamahalang lungsod ng Palayan, Nueva Ecija ang Phase 2 ng Linear Park sa kabaan ng San Lorenzo Creek bilang bahagi ng patuloy na rehabilitasyon at pangalaga ng mga urban waterway sa gitnang Luzon. Ayon kay DNR Nueva Ecija Provincial Environment and Natural Resources Officer Merlisa Torre, ang 39.5 metrong linear park ay itinayo upang maibalik at maprotektahan ang kalagayan ng San Lorenzo Creek sa pamagitan ng pangalaga ng riparian corridor o buffer zone ng creek at pagpigil sa mga iligal na paninirahan at iba pang panghihimasok sa easement area. Ipiliwanag ni Torre na bahagi rin ng proyekto ang pagsuporta sa relokasyon ng mga informal settler families na naninirahan sa easement ng creek upang mabawasan ang mga panganib sa kapaligiran at maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga residente laban sa pagbaha at iba pang sakuna. Bukod sa pangalaga sa daluyan ng tubig, layunin din ng proyekto na gawing isang luntiang pampublikong lugar ang dating environmentally vulnerable area kung saan maaring maglibang, mag-ehersisyo at magsagawa ng iba't ibang aktibidad ang mga residente ng lungsod. Binigyang diin naman ni DNR Regional Executive Director Ralph Pablo na mahalagang mapangalagaan ang mga daluyan ng tubig upang makabuo ng mas ligtas, mas malinis at mas matatag na mga komunidad sa harap ng epekto ng climate change. Aniya higit pa sa isang pampublikong parke ang Linear Park
dahil isa itong pamumuhunan para sa pangalaga ng kalikasan at kapakanan ng mga mamamayan. Sa pamagitan ng rehabilitasyon ng mga creek at pagpapanatili ng kanilang likas na tungkulin, napapalakas ang kakayahan ng mga komunidad laban sa pagbaha, napapabuti ang kalidad ng tubig at nadaragdagan ang mga luntiang espasyo na mapapakinabangan ng susunod na henerasyon. Ang proyekto ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Manila Bay Rehabilitation Program ng DNR Region 3 na naglalayong maibalik ang sigla ng mga urban waterway sa pamagitan ng mga proyektong nakatuon sa pangalaga sa kalikasan at aktibong partisipasyon ng komunidad. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 27 linear parks ang naitatag sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon na nagsisilbing mahalagang hakbang sa pagpapalinis ng mga daluyan ng tubig, pagpapabuti ng flood management at paglikha ng mas ligtas at mas maayos na pamayanan para sa mga residente.